Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. And ngayon is magdi-discuss ako ng isang topic na related ulit sa pregnancy. Kasi since napansin ko na most of my subscribers na nadadagdag itong mga panahon na to is mostly related or dahil napapanood nila yung mga topics ko related sa pregnancy, and mostly rin ng mga comments na nakikita ko sa comment section, and yung mga nare-receive kong chat or messages mostly yung mga questions is regarding sa pagbubuntis. And yun nga, yung mga questions dun sa mga topic na ginawa kong related sa pagbubuntis is yun yung kadalasan ko nakikita. And syempre ako naman guys, lalo kung may time ako at nakikita ko naman kaagad yung mga comments nyo, is talagang spend time talaga ako na sagutin. Kasi dumating din ako sa point yun na ako din naghahanap ng matatanungan, ng makukonsultahan, alam mo yun, yung i-compare ko lang kung naramdaman nyo ba to nung ganito kayong nagbuntis, nung ganitong weeks yung pregnancy nyo, naramdaman nyo ba to. Kasi, somehow, pag parang na-feel mo or nalaman mo na, hindi lang pala ako yung nakaramdam ng ganito, parang nakaka-comfort din, tsaka parang nakakagaan din sa side mo na parang, ibig sabihin normal lang pala yun. So, yun talaga. Kaya pag may mga questions kayo sa mga vlog ko, mag-comment kayo. Don't hesitate na magtanong kasi talagang bibigyan ko naman siya ng time na sagutin na base or saklaw ng aking pangunawa, ng kaalaman. Kasi mahirap rin naman na magrunong-runungan ako na sasagot ako sa inyo na hindi naman ako sure, lalo na hindi naman biro o seryosong topic yung pinag-usapan natin dito. Kaya pag hindi ako sure, mapapansin nyo naman sa mga comment ko or sa mga response ko sa inyo, ina-advise ko sa inyo na consult your OB pa rin para ma-sure tayo. So, for this topic naman is, magbibigay naman ako sa inyo ng mga signs and symptoms tungkol sa pregnancy. Kung ano yung mga signs and symptoms na nag-i-indicate na ikaw ay buntis. And, it is just a precise way na i-explain ko sa inyo. Kasi, hindi ako masyado nag-research. Nagbasa-basa ako, pero ang mostly na i-share ko sa inyo dito, yung actual na naramdaman ko, or yung mga natanong ko sa mga friends ko. Kasi, yung mga symptoms kasi na to and mga signs is nagva-vary siya, depende sa katawan natin. Maybe, nung buntis ako, naramdaman ko to, nung buntis siya, hindi niya to naramdaman, so mga ganon. So, it still depends on your body. And before I proceed, i-share ko lang din sa inyo what's the difference between symptoms and signs. Kasi 'di ba, kadalasan parang connected sila or laging magkatambal yung dalawang pag naririnig natin, signs and symptoms, ganyan. So yung signs daw, sa pagkakaintindi ko, sa pag-search ko, yung signs is from another person. Kunyari, siya, nakita ko, ano yung mga signs na nakita mo sa kanya na buntis siya? Ibig sabihin, ako yung naka-observe dun sa taong buntis. Signs yon. Pero kung ikaw yung nakaramdam, ibig sabihin symptoms yon. I hope naintindihan nyo. For example, symptoms, yung naramdaman. Ano yung mga symptoms na nararamdaman mo na buntis ka? Ikaw yung mismo nakaramdam. Yung signs naman, manggagaling sa another person. Ano yung nakita mong signs na buntis siya? So, ganun yun. Yung symptoms, yung feel, yung na-experience, yung na-encounter, yung sign, yung na-observe mo doon sa taong, yun yung nakita mo. So, sana makatulong sa inyo somehow, kung sana somehow na-explain ko ng maayos. So, before I proceed ulit guys, it's just a disclaimer na hindi po ako OB or related in any medical course, kasi baka may mag-comment na naman po sa inyo dyan na hindi ka naman OB, hindi ka naman related sa ganyan para mag-share ng ganyan. You know guys, yung mga sinishare ko kasi dito is mostly based on my experience, kasi may possible kasi na marami tayo, kung magbabasa tayo ng mga research, nung magbabasa tayo sa Google, ganyan, ang daming ini-indicate doon ng mga signs. Pero mostly doon, hindi naman talaga siya agad-agad nararamdaman. Kasi dito sa topic na to, ang pinaka-main concern natin is yung earliest sign. Bakit? Kasi may mga cases na hindi, 'di ba, yung mga miscarriage kadalasan nangyayari siya on the earliest stage, kasi hindi tayo aware na buntis na pala tayo, pero hindi tayo nagkakaroon ng pag-iingat. Kasi nga hindi natin alam na buntis na pala ako, uminom pa ako ng ganito, buntis na pala ako, ginawa ko pa pala to. Kaya kung magbabasa tayo o magre-research tayo, most of the miscarriage is nangyayari sa earliest stage. Kaya itong i-share ko sa inyo is
ito yung mga earliest possible signs na maramdaman nyo. Yung mga signs kasi na to ng pregnancy is, ito yung reaction sa katawan natin ng hormonal imbalance or hormonal changes na nangyayari pag tayo ay buntis. Ito yung mga reaction na nararamdaman natin. So, ako, mag-start muna ako sa experience ko. Ako nung time na yon, kung mapapanood niyo yung vlog ko na related dun sa nag-vlog ako na tungkol sa pabahay sa Rizal, yun yung time na hindi kami aware na patakbo-takbo pa ako dun, di ba? Nag-tour-tour ako dun sa inyo. Buntis na pala ako nung time na yun. Kaya pala, nung pag-uwi namin sa kanila, after namin doon, grabe yung kain ko, dumatakaw talaga ako, pero na-observe nila na, yun nga lang yung difference, no? Kasi kadalasan sa mga friends ko, ang natanong ko sa kanila, ang commonly na na-experience nila nung buntis na pala sila is, ang lakas nilang kumain, sobrang tumakaw sa kanila. Kasi ang naging problema sa akin is, dati na talaga akong matakaw. So, what's the difference? Paano ko ma-identify na buntis ako? Kasi, matakaw na talaga ako. Pero sila, yung nasa bahay, yung asawa ko, tsaka yung in-laws ko, napansin na nila na parang halo-halo na yung ulam ko nun, pero ang dami kong nakain. And nung pauwi kami galing dun sa Rizal, nung tinor ko kayo sa mga pabahay dun, is may nakita akong santol dun sa daanan. And talagang, alam mo yung eagerness ko na makabili kami kahit nasa jeep kami. As in, nakiusap kami dun sa driver na tigil lang saglit kasi bibili kami ng santol. Ganon. So, based sa mga na-observe ko and sa mga natanong kong mostly na mga mommies na mostly dito mga new mommies, first time mom, is yun yung mostly na naramdaman nila. Grabe yung takaw nila, tapos nagki-crave sila for specific food. So, pero again, it varies from person to person. Pero yun nga lang na-share ko na, ito yung kadalasan yung nagki-crave, tapos yung ang lakas-lakas na nilang kumain. And then, pero guys, ang advice ko lang sa inyo, lalo kung trying to conceive na, talaga kayo yung alam niyo naman sa sarili niyo na nagtatry kayo, nagko-conceive kayo, maging lang kayo, parang maging observant, o mas maganda sana na kung lalo kung regular naman yung menstruation nyo, pag mga na-delay na kayo ng ilang araw, or sa bagay kasi ako noon, pag mga isang araw or 2 araw lang nade-delay ako, nagpipiti na kaagad ako, tapos lalo kung expectant ka talaga or yung plano niya na talagang mag-baby, tapos biglang hindi naman pala buntis, parang grabe yung sakit, yung discouragement na mararamdaman mo, no? Kaya awan ko lang, kaya ako nung ginawa ko ng mga sumunod na araw, hinayaan ko na lang, lalo kung talagang gusto nyo, hinayaan ko na lang, pinalipas ko muna, kasi pag nagpiti ka kagad, tas wala, ang sakit lang, so hayaan mo na lang siya. Pag talagang naramdam mo talaga na delay ka na, saka ka na lang mag-PT. Pero yun nga, minsan kasi mas maganda rin na naaagapan namin, kasi at the earliest possible time nalalaman mo na buntis ka, so mas nagagawa nyo ng mas maaga yung pagkikare, or kung paano nyo mamimaintain na healthy, na okay, na ito iwasan mo to, wag kang ganito, kasi nga at least nalaman mo on the possible earliest time. Lalo na kasi, no, kung irregular ang menstruation mo, so hindi mo talaga kaagad-agad, kasi 'di ba, kadalasan ng pagkakaalam natin, ang nag-i-indicate talaga na buntis tayo is yung missed period. Pero minsan unaware tayo na before pa pala mag-miss yung period natin, is mayroon na palang mga signs and symptoms na nag-occur na buntis na pala ako bago pa lang ako mag-miss ng period. Katulad no, yung sinabi ko sa inyo na grabe yung cravings ko tsaka yung taho ko ng time na yun, hindi pa ako nag-miss ng period noon, pero yun na pala yun. So parang maging na lang tayo aware siguro sa katawan natin. Minsan kasi alam mo yung instinct, mararamdaman mo na lang yung nakusa. Kaso minsan naman pag talagang expectant tayo or gustong gusto na natin, napaparanoid naman tayo na parang masyado naman tayo nako-conscious na buntis na kaya ako na ganyan. Yung parang alam mo yun, yung kaya masakit sa part na pag nalaman mo hindi pala. So ang advice ko lang sa inyo, siguro lalo kung trying to conceive kayo and talagang gusto niya na, lagi lang kayo mag-prepare ng pregnancy test, and piliin niyo yung mga brand. Ito hindi ako nag-endorse, hindi ako nagpo-promote, pero ang advice sa akin noon na magandang brand na pregnancy test is yung Pink Check and yung Blue Cross. Yun talaga daw yung parang pinaka-sensitive na pregnancy test na
nakaka-read na siya ng on the earliest possible. Kasi yung, di ba, yung pregnancy test, ang binabasa kasi niyan yung HCG ng urine natin. So, may mga case na pag hindi pa mataas yung HCG, kunyari, too early ka pa, masyado ka pang maaga, parang ilang weeks pa lang hindi ka pa nagbi-miss ng period, kasi mostly ng mga pregnancy test is advisable na gamitin mo yun mga 1 week after ng missed period mo or a few days after ng missed period, saka mag pregnancy test para maging accurate yung kalalabasan, para ma-read na kaagad nung pregnancy test na yung HCG level ng urine mo. So, ang nangyari, minsan, pag too early, hindi pa nababasa, nagni-negative pa siya kasi nga, wala pang mabasa na HCG. Pero, kung masyado ka ng, kunyari, matagal na talaga, medyo matagal na yung nakalipas after ng missed period mo, so mataas, makikita niya talaga yung double na line. Pero ito nga yung blue cross and pink check. Ewan ko lang kung ano ba yung earliest na pwede mo siyang gamitin. Pero ito talaga yung parang na advice sa akin noon na sensitive, na nakakabasa agad siya ng HCG ng urine compare sa mga iba. Kasi meron di bang mga urine test, pregnancy test na hindi siya accurate, nagni-negative, tas yung pala blue cross. And tip lang guys, pag nag-pregnancy test kayo, tapos may malabo, di ba magtatanong kayo, mostly, may isa pong, dalawa po yung line, pero malabo po yung isa, faint ba yung tawag doon? Mostly, or kadalasan talaga, kahit malabo, basta may 2 lines, kahit malabo yung isa, possible na po yun na, talagang positive po yun. Malabo lang yung isa kasi, yun nga, too early mo pa siyang ginawa. Pero try mo after 3 days, ulitin mo, dun siya lulinaw. Ganun yung ginawa ko sa akin dati. Nung maaga-aga pa ako nag-pregnancy test, 2 lines siya, pero yung isa fainted o malabo. Pero nung palipasin ko pa yung ibang araw, nagtry ako ulit, ayun, malinaw na yung pangalawang line. And nabasa ko din, and sino ba, parang may nag-advise sa akin na doctor na hindi rin all the times na pag 2 check is ibig sabihin buntis ka. Parang may cases din na nag-indicate din siya ng sakit or may something wrong dun sa sa ovary ba yun. Basta ganun. So, lalo kung may kakaiba kayong nararamdaman, unusual yung nararamdaman mo, siguro, yung nga, mas advice sa inyo, always consult your OB. Kasi, mahirap yung makikinig din tayo sa mga sabi-sabi lang. So, ang pinaka-advice ko sa inyo talaga is best pa rin na mag-consult sa OB kasi sila pa rin yung mas pinaka-knowledgeable pagdating sa ganyang field. Unless na lang, kasi 'di ba may mga case nga na hindi tayo agad nakakalabas, worried tayo na case to case. Kadalasan talaga, hindi naman mawawala sa atin yung nagtatanong-tanong tayo kasi, alam mo yon, sabi ko nga sa'yo kanina, parang nakakagaan din ang pakiramdam natin na hindi lang pala tayo yung nasa ganong sitwasyon. In any aspect naman di ba, parang mas nakaka-uplift pa rin ng pakiramdam na hindi ka nag-iisa. So, tapos ayun na nga. And, isa pa sa mga signs na nag-indicate na buntis tayo is yung para kang nasusuka or nasusuka ka talaga and nahihilo. Ako ba naramdaman ko ba yun? Ako hindi ko naramdaman yun eh. Pero meron akong katrabaho na naramdaman niya daw yun. Yung parang ang sakit ng ulo niya, tapos nasusuka siya, nahihilo, yung naramdaman niya yun. And then, yung morning sickness. Pero yung morning sickness, guys, it doesn't necessarily mean na pag sabing morning sickness, sa umaga lang talaga nilalagnat. Merong hapon nararamdaman yan, meron namang whole day, mga ganon. So, tapos pag kung lalo kung very observant ka sa body temperature mo, lalo sa umaga, try mong measure yung iba, ini-indicate talaga nila yung body temperature nila, and pag napansin mo na itong araw na to medyo nagtumaas siya, so yun, isa rin siyang indication na buntis ka pag yun sa base sa body temperature. And then the next one is yung spotting. Yung spotting, guys, hindi siya katulad ng mens na kailangan mo mag-napkin, kailangan mo mag-sanitary napkin, kasi yung spotting, as in, sobrang minimal lang siya, patak-patak lang. And mostly nito is brownish yung kulay niya. And kaya daw nagkakaroon ng spotting, guys, kasi when the egg meets the sperm,
'di ba, ano sila, parang magsasama sila, tapos dadaan sila sa fallopian tube, pupunta sila sa uterus mo, and then pagdating, 'di ba, magkasama na silang dalawa. Pagdating sa pagdating sa wall ng uterus mo, parang uuka sila ng ganyan, kasi para ma-attach sila doon. Parang mag-uuka kasi yan sila ng part doon para ma-attach sila. 'Di ba, a-attach yan sa uterus, a-attach yan sa wall ng uterus mo. So, pag nag-attach na siya, yung tinatawag ng implantation. Kaya tinatawag siya implantation spotting or implantation bleeding, kasi yung spot na nakukuha niya is dahil dun sa pag-implant nung ma-attach na siya sa wall. So, somehow nagkakaroon siya ng spotting. But not all the times is merong spotting. Kaya ako, nung nagbuntis po ako, hindi po ako naka-experience ng spotting. So, yun. And maging observant din kayo sa katawan nyo, kasi hindi po lahat ng spotting or nagkakaroon ng minimal bleeding is ibig sabihin buntis ka or healthy pregnancy. Kasi merong bleeding or spotting na ang ibig sabihin is ectopic pregnancy, or yung nabubuo yung pagbubuntis hindi sa uterus, kundi dun sa fallopian tube. And kumbaga hindi siya nakakarating dun sa dapat na area na dapat dun siya mabubuo. So nagkakaroon ng ectopic pregnancy, which is delikado po yun. And then isa pang reason is miscarriage. So kailangan talaga observant kayo. Alam mo yung instinct, yung may ganun yung mafe-feel mo na parang hindi na to okay na kailangan sundin mo pa rin yung instinct mo. Alam mo, pag nagbuntis tayo, awan ko lang kasi sa part ko, parang okay lang na maging konting kibot, papa-check up ka. Kasi at least doon, kahit sabihin mong wala naman palang problema, at least napacheck mo. Unlike naman kung binabaliwala mo lang or sinasawalang bahala mo lang, na magsasabi ka, ay, kung nalaman ko lang ng mas maaga, o diba, yung ganun, di sana nasolusyonan. So, para sa akin, mas maganda pa rin na sensitive ka, or hindi naman, not the exact word is sensitive, kundi yung maging careful ka, maging aware ka do sa mga nararamdaman mo, na pag alam mong hindi na siya usual, consult your OB na. Wag nang, lalo na kung mga hindi na siya birong symptoms or mga signs ng mga nararamdaman mo, wag ka na munang magtanong or magbasa. Yung OB ko nagagalit sa akin dati, kasi doon kasi nabasa ko pa. Huwag kang magbasa kasi minsan yung nababasa natin is, alam mo yun, sa dami ng sources is iba-iba na, or mas na, so wala namang masamang magbasa, kasi minsan nagko-compare tayo, diba? Parang vini-verify natin na ganito ba talaga, kasi nga minsan may nababasa tayo, tapos hindi naman siya kadalasan na nangyayari sa totoong buhay. Meron naman na i-advise sa'yo, pero hindi naman yun yung nakasulat, ganun. Kaya para sa akin, mas maganda pa rin talaga experience. Kaya nag-share ako ng mga ganito sa inyo, guys, kasi sinishare ko yung talagang naramdaman ko, yung talagang na-experience ko, at pati ng mga friends ko. Kaya nagtanong-tanong ako Parang mas prefer ko na magtanong-tanong kaysa sa actual na na-experience nila, kaysa magbasa. Kasi minsan yung pagbabasa parang over na, yung mga content na binabasa mo, over na yung explanation, tapos minsan hindi naman na siya masyadong nangyayari. Kaya para sa experience pa rin talaga, kaya yun, nagtanong-tanong ako, paulit-ulit na ako, mababash na naman ako nito. So, and then ano pa ba yung mga ma-experience natin pag early pregnancy? Yung cramps, yung akala mo, diba na ganun nga yung sa vlog ni Alex Gonzaga, yung ang sakit-sakit ng puso niya, pero hindi naman siya nagkakaroon. Yung cramps na mararamdaman mo na para kang magkakaroon, pero ang tagal ka nang nagkakaramdam ng ganun, pero hindi ka naman nagkakamen. So, it's a sign, isa yan sa sign na buntis ka na. Ako na-experience ko yan, naramdaman ko yan before, na ang sakit ng puson ko, pero lagi ko tinitingnan kung meron ako, wala naman, hindi naman ako nagkakamen, yung pala buntis na ako. Pero kadalasan pa rin talaga, pinaka-accurate nga na nag-indicate na natin na pregnant tayo is yung missed period. Pero ito kasi is applicable lang talaga siya pag, or ma-monitor mo lang talaga to kaagad, is kung ikaw ay on regular yung menstruation mo. So paano naman kung irregular? So kaya meron tayo ditong mga signs or symptoms na tinatakol, kasi para if ever na delay man yung mens mo or what, kasi irregular ka, isa to sa mga factors na pwede mong gawing basis or
i-consider mo na baka buntis ka na nga. So, and isa pang sign guys is yung nag-enlarge yung breast or yung tenderness or enlargement of breast is yun sa indication na buntis tayo, kasi nga siguro dahil sa pag nagpo-produce siya ng milk. So, pero take note naman guys, hindi naman porket malaki yung or nag-enlarge yung breast is ibig sabihin buntis naman na agad. Baka naman may makita lang kayong kakilala or may kaibigan na kayo na lumaki yung breast or yung boobs, sabi mo, ay buntis ka. So hindi naman ganun. So, and then isa pang signs guys na possible nating ma-experience during pregnancy, pero parang hindi siya masyadong, based on my experience, hindi ko pa siya agad na experience. Based on my experience, hindi ko pa agad to na ramdaman or na-identify. Hindi siya ganun ka-accurate identification kaagad na porket may umiihi ka is ibig sabihin buntis ka na. Kasi ako talagang hindi ko alam, pero wala namang problem sa urine ko, urinalysis examination ko, pero may talaga umiihi ako. Yun yung pinakaisa sa problem ko, kasi yung ang sarap-sarap na ng higa ako para matulog, pero maya-maya naihi ako. Pero isa rin to sa sign guys ng pregnancy, yung madalas ihi ng ihi, kasi nga yung pag pregnant ka is parang tumataas yung level ng fluid sa katawan natin. So it may indicate, lalo kung hindi naman kayo usual na gano'n, na ihi ng ihi or marami umihi, maya umiihi, biglang naka-experience kayo or naka-encounter kayo ng time na parang maya na naiihi kayo or ang dami nyo nang umihi, it may be a sign of pregnancy. Kaya, yun, be observant pa rin kayo. Kaya, yun nga, sabi sa inyo, be observant sa mga changes. Kasi kung hindi naman kayo dati ganun, tapos ngayon, ganun kayo. So, makikita mo siya agad, mararamdaman mo siya kaagad. So, for now, guys, ayun lang muna yung masishare ko sa inyo. Kasi itong mga na-share ko sa inyo ngayon is, ito yung most commonly, or yung sabi ko nga sa inyo, na-experience ko talaga. And na-experience ng mga kakilala ko na napagtanungan ko. Maybe next time, makapag-share ulit ako ng mga other symptoms na hindi ko na-discuss. And, mapapansin nyo rin pala, guys, pag buntis kayo, may mga mararamdaman na kayong masakit yung balakang, masakit yung ganito, yung mga back pain, yung mga ganyan. Kasi nga, reaction yun ng hormonal changes sa katawan natin. And, syempre, may tao na nabubuo dun sa uterus natin. So, may mga nag-stretch, nag-expand na yung mga ibang organs natin. Yan, mga nagagalaw-galaw na. Kasi nagpe-prepare yung uterus natin para dun sa batang nabubuo sa loob. So, makakaramdam ka talaga ng mga sakit-sakit, pain dyan, kung saan dyan. So, ayun. Pero, advice ko lang sa inyo, guys, na pag hindi na tolerable yung nararamdaman yung pain, or kung kakaiba na yung level ng pain na nararamdaman nyo, kasi may mga signs din na akala natin normal lang tong nararamdaman sa pagbubuntis, pero yung pala hindi na siya magandang sign or possible sign na pala siya ng miscarriage or ectopic pregnancy or other na disease na pala. So mas maganda na consult your OB. Talagang yung pinaka-advice ko sa inyo. Pero kung mga nararamdaman nyo is super mild lang and tolerable, lalo na pag sa pananakit ng puson, may maraming questions dun sa vlog ko na tungkol sa pananakit ng puson. Yung pananakit ng puson, talagang normal lang siya sa nagbuntis, lalo kung tolerable siya. And sabi nga, yung pag masakit yung puson mo ngayon is mag-iiba ka ng posisyon, hahanapin mo lang yung posisyon na hanap ng katawan mo, and mawawala na yung sakit ng puson. Is most commonly yung mga ganun is natural lang, pero yung pain na parang kahit anong gawin mong posisyon o yung sobrang sakit na talaga, lalo kung may kasama na siyang bleeding, don't hesitate na pumunta na kayo kaagad sa OB nyo, mag-consult na kayo kaagad sa OB nyo pag mga ganun. So yun lang guys, and kung may mga questions kayo, kung may mga gusto kayong clarify dito sa vlog ko na to, don't hesitate to ask questions, and comment down below guys kung ano pa yung mga naramdaman nyo na hindi ko na-mention dito, kung ano yung mga naramdaman yung symptoms dati nung nagbubuntis na kayo, na hindi ko akalain buntis na pala ako, kaya pala naramdaman ko yung ganito. Guys, pa-share naman, pa-comment naman dito sa comment box natin, comment section natin, para at least yung mga expectant moms or yung mga, lalo kong mga first time moms, pag nabasa nila to is magkaroon din sila ng idea. So help me guys na lang dito ha, pa-comment na lang sa baba. And again, thank you for watching our videos, and guys, please sana patuloy nyo kaming support
supportahan, huwag kayong magsawa dito sa journey na. Just bear with me guys, konting pasensya pa, pero gagawin ko talaga yung best ko na maybe sa mga susunod na pagkakataon is maging sulit naman yung pag-stay nyo dito and for being the part of my family. Kala mo talaga, laki ng community. O hanggang dito na lang muna guys, and please don't skip any ads. Sige na, huwag na kayo mag-skip ng ads, kailangan na kailangan ko ng perang. Okay, thanks for watching this video. Keep safe, and sana talaga is matapos na tong pandemic na to para makapagkita-kita tayo sa aming mall show. Again, thank you guys, and take care. Bye.